Ma'am, 10 taon na po kayo sa pagtuturo in a public school Mm. at may memo ang DepEd tungkol dun sa mga ranking position. Mm. Mari po ba nating malaman kung ano po ang posisyon niyo ngayon bilang isang guro? Ayan. So, ngayon ay Master Teacher 1 ako. Bali, sa blessing ng Lord, naka-firma na ako ng appointment last November 3, 2023. Ano po ba yung mga posisyon na maaaring ma-attain ng isang public school teacher? And so, once na nasa public school ka na, bali, pagpasok mo, automatic Teacher 1 ka. Tapos, Teacher 2, Teacher 3, Master Teacher 1, Master Teacher 2, may ganun kasi. Tapos, ayan, yun yung mga, as teaching profession, no? Yun yung magiging, ranking mo or position mo as teacher. Ma'am, bago nyo ma-attain yung position nyo ngayon as a master teacher, dumaan po ba kayo dun sa Teacher 1, Teacher 2, then Teacher 3? Ayan. So, bali, nangyari, Teacher 1 ako, and then napunta ako ng Teacher 3. Kasi, hindi nyo na dinaanan yung Teacher 2? Ay, hindi na. Kasi, di ba, nung time na nag-aral ako ng masteral ko. Hindi ko naman ginamit yung TOR ko para magparang ako as Teacher 2. Hinintay ko makagraduate ako, kaya from Teacher 1 to Teacher 3. Bali, papel ko yung nagpaparang sa akin. Yung papel ko, yung pumapasa sa division office para from Teacher 1, ma-rank as Teacher 2. So, ibig sabihin, ma'am, from Teacher 1, kung isang teacher rank siya as Teacher 1, nag-start siya as Teacher 1, pwede agad siyang maging master teacher kahit hindi siya dumaan sa Teacher 2 o Teacher 3? Iba naman yan. So, kasi sa akin dahil papers ko mismo yung gumagana, Teacher 1 to Teacher 3, pagdating sa masteral, sa master teacher, open ranking yan. So, open to all yan, basta qualified ka, una, Teacher 3 ka dapat. So, bago ka maging master teacher, kailangan dapat daanan Teacher mo yung 3 ka. Teacher 3. Oo. Okay, sige. Pagdating sa Teacher 3, yun, isang requirements yun para makasama ka, makandidate ka na magparang as master teacher. Pagdating naman sa ranking, kailangan may mga papers ka o dokumento ka na dapat na meron ka. Una, kailangan mo rin, syempre, yung pag-aaral mo as nagmasteral ka. Mas maganda kung gagamitin mo yung nag-graduate ka na sa masteral. So ibig sabihin, ma'am, kailangan mong makagraduate muna ng masteral bago ka maging master teacher. Isa yun sa kailangan. Actually, hindi naman. Kailangan may units ka rin ng masteral. Pero kung magra-ranking kayo, labanan kayo, syempre, for example, ang score nyo ay nag-tie. Yung isa nag-units lang ng masteral. Ikaw, graduate ka. Syempre, pareho kayo ng score. Kukunin yung mas graduate. Yun yung malaking mas edge. Malaking points yung ikaw ay nakagraduate ng masteral. So, pwede kang palang lumaban na papers lang ang hawak mo na hindi ka nakagraduate ng masteral. Yes. Pwede yun? Pwede. Basta meron kang okay. mga accomplishment report. Dapat may coordinatorship ka. Accomplishment report mo na mula sa taon na natitri ka. Oo nga, hanggang sa nabanggit nyo nga po yung tungkol dun sa mga papel, na papel ang lalaban, papel ang lalakad. Ano ba yung papel na ipinapasa ninyo? Yun. So, una, nung time ko nagparang ako, first time ko magparang as master teacher. So, blessing in disguise naman na ako ay nakapasok naman. So, una dyan, yung TOR ko, tapos yung diploma. Another yung maliban doon, kasi nag-aral din ako ng doctorate. So, dahil hindi ko naman nakuha yung aking TOR noon, dahil mabilisan, ang pinasa ko doon yung list of enrollees na nandun yung name ko, tapos yung number ko, na student number, yung aking registration form na nag-enroll ako na doctorate ako. Tapos, meron din akong accomplishment report na mula sa Teacher 3 latest. Pangalawa, yung ako as a writer, meron akong ownership na meron akong mga book na ginawa na pinasa sa division. And then, verified ng aking school head.
Aside from that, language editor ako. So may mga papers akong supporting papers doon, supporting documents. Nakatunayan na ako ay language editor ng division at ng school. Meron din ako, kailangan malaki din yung points na back member ka, na may pinipirmahan ka ng mga supplies from school, yun. Another, yung aking... Madami pala yan, ma'am. Oo, madami. Meron pa yung malaking points yung community service mo na dapat... Kailangan lumalabas ng school? Oo, meron ako noon na nag-community service ako. Gaya po ng ano yun, ma'am? Meron kaming pakain, meron kaming nagtuturo kami sa mga bata, may feeding program kami, meron kaming tutorial program, ganon. Sa ibang lugar na yon. Yun yung community service namin. Program din ng school? Hindi, outside. Outside yun. Okay. Outside yun. Yun yung malaking points din. Pwede rin, halimbawa, nasa church ka, meron kayong community service sa church, bawa may papiding kayo, pwede yun na magamit. Basta dapat monthly yun. Tapos dapat taon-taon na magkakasunod. Okay, ma'am. Doon sa papel na mga nabanggit ninyo na lalakad, ipapasa nyo for ranking, bawat isa doon na papers, may points yun. Apo, may points po. Okay, ngayon, ang tanong po, mama, ilang points po ba ang dapat ma-reach ng isang magpaparang as a master teacher? Ayun. So actually, 25 points pasok ka na. Kaya lang, sa dami yung nagpaparanking, syempre, halimbawa, ikay naka-25, may naka-27, 30, 40, 45, 50 pataas. Ang kukunin doon mula mataas. Depende sa item slot. For example, kahit ma-reach mo yung 25, hindi pa rin sigurado. Oo. Pero nakapasok ka. Pero, nakapasok ka. Maglalaban-laban pa rin yung 25 pataas. Okay. So, halimbawa, ang slot ay 9. Mula doon sa pinakamataas, bibilang siya ng 9 pababa. Kung 100 kayo, tapos ang item ng ay siyam, edi ang makakapasok lang doon ay yung siyam lang. Malalaglag yung 91. Ganun siya. Ma'am, ibig sabihin nyo, may instances na kahit ma-reach ng isang magpaparank yung 25 points, hindi pa rin siya mararank. Pero pwede niya pa rin bang magamit sa susunod yung mga papel niya na yun? Pwede naman yung magamit yun sa susunod. Kaya lang, magbaback to, to apply uli. Magre-rank siya uli. Ano ba, di ba? So, yung mga papel na yun, ma'am, kailangan lang niyang i-update? Ganun ba? Ayun, yun ang kailangan niya. Ma-update niya lahat. Okay. So, importante din pala, ma'am, na bukod sa nagtuturo ka na sa school, tumanggap ka pa din ng ibang mga gawain sa paaralan na ibinababa ng mga nasa taas kasi makakatulong yun para makapagparang. Oo. Minsan na may misinterpret yan eh. Akala nila dagdag trabaho. Pero hindi nila minsan naisip na ito pala yung stepping stone nila. Kasi ako, based on my experience, once na nabigyan ako ng task ng aking school head, ginagrab ko siya as opportunity. Na naisip ko na makakatulong to in the future. So, ayun nga, nagkatotoo nga yung aking hinala, nagamit ko nga siya dun sa ranking ko na master teacher. Yung mga trabaho, although matrabaho, pero useful naman. Ilang taon na po kayong master teacher ngayon? Actually, months pa lang. Kasi November pa lang ako na kapirma ng appointment. Okay, ma'am. Ngayon pong master teacher na kayo, ano po yung ginagawa ng isang master teacher sa paaralan na iba sa ginagawa ng mga teacher 1, teacher 2, teacher 3? Anong pagkakaiba? Nung ako yung teacher 3, teacher 1, teacher 3, ginagawa ko preparing of lesson plan, DLL, materials, video lesson, remedial, ganun yung ginagawa ko, mga reading materials. Ngayon, nadagdagan. Mas matrabaho ang trabaho ng isang master teacher. Kasi kailangan kasama ka na rin sa project na gagawin ng school-led ideas, so kukuhanin din sa inyo. Actually, lahat naman kinukuhanan. Pero yung implementation, kailangan talaga ma-implement yon. Another, na nadagdag sa akin trabaho, nag-o-observe na ako ng klase.
Tapos, isang teacher din. oo, na ino-observe ko sila, magbibigay din akong technical assistance, kung ano yung good points, ano yung additional as master teacher, bibigay ko sa kanila. Tapos nag-check ako ng daily lesson log, yung DLL, mga accomplishment report, ganon. So, madami. Mas madami dumami ang ngayon. trabaho ng isang master Oo. teacher. Ma'am, ngayon pa lang gusto na namin kayong i-congratulate, ano? Kasi nabanggit ninyo, nag-aaral kayo ng Doctorate. doctorate. Opo. Ilang sem na lang po ba, ma'am? Actually, loobin ng Lord na may mapasa ko na yung aming compre, lahat nawa kami ng aking mga classmates. Mapasa namin yung compre. This coming January, yun yung planning kasi nila na mag-take na kami ng compre. After nun, kung mapapasa namin yun, tutuloy na namin yung dissertation namin. Yun na yung last. So, ano lang pala, ma'am, parang sabihin natin, isang sem na lang halos. Opo, halos na isang sem na lang. Opo, ma'am. In 10 years pala na pagtuturo nyo, ma'am, lumalabas, aral lang kayo ng aral. Opo, mahilig kasi mag-aral. Ewan ko ba, parang gusto ko talaga yung lagi ako nag-aaral. Actually, this is yung last, yung doctorate, no? Pagka-graduate ko nito, tapos na. Wala na akong aaralin. Ayoko na rin mag-aral kasi na-reach ko naman na yung last part ng parang sa kabuuan. Kasi as a teacher, hindi ka pwedeng teacher ka lang. Kailangan meron ka ring nalalaman na iba. Dapat continuous learning talaga as a teacher. Yung challenges, ma'am, tungkol sa pag-aaral na yan, syempre, yung pagod, di ba? Yung katawan, yung isip. Paano nyo napagsasabay-sabay yung ganun, ma'am? Kailangan marunong ka sa time management. Yun talaga yung priority. Ano po ba yan? Ang pasok? Pasok ko kasi actually ngayon, Sunday ang pasok namin. Sunday. Kasi yung availability ng aming professor ay Sunday lang. Tama yung wala kayong pasok. So, Sunday, natataon Sunday. yung pagpasok ninyo dyan sa... Ano po ba yan? Online? Actually, or face-to-face? online siya, kaya medyo madali siya. Mas madali. Oo, na online. May choices naman kami if magpi-face-to-face kami. Pero depende pa rin sa availability ng professor namin. Kaya lang, yung available ng professor namin ay online. Kaya no choice kami, mag-online talaga. Kaya lang, medyo mahirap din kasi pagka online naman, syempre, mabilisan yung pasahan. Mas rin siya. Actually, pareho namang mahirap eh. Ang kagandahan nga lang, medyo pag nasa bahay ka, medyo nakarelax ka pa rin, hindi ka nakabiyahe. Yun lang yung good thing Kahit na hindi ka na online. maligo, ma'am, di ba? Pwede rin. Ka na maligo, mag-ayos ka lang. Mag-ayos ka na lang, mag-retouch ka na lang. Pwede rin. Medyo Okay. mas magaan din naman siya. Okay, ma'am. So ngayon, ma'am, malapit na kayong matapos sa inyong pong doctorate. Ngayon, isa kayong master teacher. Sa maraming mga teacher na nakikita natin ngayon, ano pong mabibigay ninyong inspirasyon para ma-push din sila, gaya ninyo, na ma-rank as master teacher at makapag-aral pa sila? Ano pong mabibigay ninyong inspirasyon? Ayun. So, una, para sa mga teacher natin na aspiring as master teacher, siguro mas maganda na mag-enroll kayo sa mga graduate studies para po madagdag yung kaalaman natin at makakatulong po yun na as supporting documents natin. Another, kapag binibigyan tayo ng task ng ating mga school head, principal, tanggapin po natin kasi nagtiwala po sila sa atin. Tayo po yung napili nila. Kaya po nila tayo binigyan ng task. Huwag po nating isipin na, ano ba yan, trabaho na naman. Hindi po. Yun po yung nasa puso ni school head na nakita niya po na tayo yung may kakayahan sa ganung bagay. Kaya binigyan niya po yung task na yun para sa atin. Opo, yung tiwala. So, kaya binigyan niya tayo ng coordinatorship. So, tanggapin lang po natin yun. Tapos another, wag po natin kakalimutan na lahat po nung mga hawak natin na ginagawa natin, lagyan po natin ng accomplishment report. Kasi po, makakatulong po yun. Kung monthly po yung ginagawa, monthly po yung accomplishment report. Basta po lahat po nung ginagawa natin sa school, picturean po natin, tapos isave po natin, para po magamit po natin siya as ating accomplishment report, supporting documents. Kasi yung documents natin, alam po natin may narrative report po yan, and then mayroon po yung mga pictures. So, kailangan po iyon. Ma'am, final message na lang para sa mga estudyante natin na syempre,
may aspiring pagdating ng panahon, gagaya sa atin as teacher. Ano po magandang mensahe para sa kanila? Ayan. Unang-una, para din sa mga estudyante natin, dapat laging positive tayo. Kung matagal ka ng Pumasok ng pumasok. Oo, matagal ka na sa pag-aaral, may edad ka na, pasok lang kasi wala namang age limit yung pag-aaral. Tapos, huwag tayong liliban sa klase kasi kapag lumibang ka sa klase, may mamimiss ka na lesson. Ang hirap mag-abol, lalo na kapag mag-exam ka. Dapat, kung araw na exam, pumasok ka kasi iba yung sabay-sabay kayo nag-exam eh. Iba rin yung mag-isa ka na lang na nag-exam, special exam, ang hirap nun. Parang, di ba iba pa rin yung nakikita mo yung classmate mo na nag-exam kayo, na minsan nakakapagtanong ka, uy, ano tama ba yung may naitatanong ka? Although hindi naman sagot yung tinatanong mo. Tapos syempre, dapat huwag kakalimutan lagi magdarasal. So, importante, no? Pati din sa mga teacher, no? Kasi ang klase, ma'am, sinisimulan sa pagdarasal. Oo, Tama. importante, no? Lagi tayong may prayer, dapat laging sa guardian center natin, lagi tayong hingi ng guidance sa lahat ng oras, Very sa lahat religious pala ng kayo, ma'am. Ano? sa lahat ng bagay, oo. Kailangan kasi laging kasama yung prayer. Actually, lahat naman ng blessing natin, pati yung aking pagiging master teacher, galing yan sa Lord, blessing yun ng God. Ma'am, sa pakikipag-usap ko sa inyo, palagay ko, yung mga estudyante niyo very close sa inyo. Kung masayahin kayo. At di ba syempre may mga estudyante na parang, aloof, yung parang malayo Oo, sa actually, balog, di ba? May oo. mga ganong mga estudyante na parang ang hirap minsan kasi talaga may makukulit, minsan na, may mga takot sila sa teacher. Ewan ko ba, minsan nasasabi ko nga, ang ingay ng estudyante, ang ingay ko pag nasa klase mo ko, sabi nung ibang ko-teacher. So, siguro bait mo, hindi ka kasi nagsusungit. Siguro yung kasi yung isang way, ayoko kasi na irespeto lang nila ako dahil takot sila sa akin. Gusto ko irespeto nila ako as a teacher, na hindi sila takot, pero as a friend din nila, na pwede silang lumapit sa akin, na mapagtanungan nila ako, na pag may kailangan sila, pwede akong makinig sa kanila, na sabi ko nga sa kanilang lahat, sa lahat na hawakan ko, hindi lang ako teacher nyo, pero second mother nyo. Pero isang bagay, ma'am, na makikita natin na ang isang guro, very close sa kanya mga estudyante, dahil nabanggit nyo, dati kayong grade 5, dati kayong grade 1, dati kayong nagturo sa grade 3, yung pong mga estudyante ninyo, in the past, para makita natin na talagang close, pinupuntahan kayo sa classroom. Actually, ganito yan. Once na makita nila ako dito, kasi andito may high school may mga grade 1 tayo dati, nahawa ko na, magbibless siya, Ma'am Judith, natutuwa naman ako dahil napakagiliw nila, dahil pag nandito ako sa RMC, nagbibless sila sa akin. Pumupunta sila? Oo, mga binatilyo na. Kahit nagtuturo kayo doon, ma'am? Hindi naman. Pupunta Pagka minsan naman may nagtuturo ako, nagbe-bless, kahit mga estudyante ko, nagbe-bless na talaga sila sa akin. Siguro, naging culture na nila na mag-bless sa akin, na pag nakikita nila ako, nagbe-bless talaga sila. Lalo na yung mga noong ko pa mga estudyante na mga malalaki na. Minsan mga hindi sila dito nagtuturo, nagsusundo lang ng mga pamangkin, nagbe-bless din sila sa akin. Isang factor talaga din yan, ma'am. Kailangan na ang isang teacher pala smile, nakabate, di ba? Para yung mga estudyante, maging palagay ang loob. Importante na bagay na dapat makita sa isang guro, ma'am. Okay. So, ma'am, salamat po sa inyo pong okay, thank you po, sir. Pagsalang sa ating pong Q&A. Nawa po ay patuloy kayong bigyan ng lakas ng Panginoon. At congratulations sa inyo pang mararating dahil one day, baka pagbalik namin, i-interviewin na namin kayo as isang doctorate. Congratulations po sa inyo. Salamat po, ma'am, sa inyo pong thank you so much po, Sir Ben. Thank you.